Mga giliw kong taga-subaybay, ako po si Dr. Rafael Santos. Sa loob ng aking 35 taon sa propesyon, may isang masakit na katotohanan na paulit-ulit kong nasaksihan. Ang kalagayan ng napakarami nating kababayan na may diabetes. Mahigpit nating iniiwasan ang kanin, asukal at matatamis na prutas. Ngunit pagdating ng araw ng check-up, iiling na lamang ang doktor at sasabihing unti-unti nang humihina. Bumabagsak na ang GFR o glomerular filtration rate at nalalapit na ang pangangailangan sa dialysis. Bakit po ito nangyayari? Alam niyo ba na ang kalabang unti-unting pumapatay sa ating mga bato ay hindi laging nagmumula sa plato ng kanin, kundi sa maliit na kutsarita ng pampalasa na araw-araw ninyong inihahalo sa sinigang o adobo? Marami sa atin ang nakakaranas ng pamamanas sa mga binti at braso. May ilan na 4 hanggang 5 beses umiihi sa gabi, kaya't puyat, pagod, at nanghihina dahil sa anemia. Ang lahat ng ito ay maaring naguugat sa mga simpleng paraan natin ng pagpapasarap ng pagkain. Mga bagay na akala natin ay walang masamang epekto. Ginawa ko ang video na ito upang bigyan kayo ng babala tungkol sa 4 na uri ng pampalasa na tunay na mapanira. Mga tahimik na berdugo na unti-unting sumisira sa kalusugan ng inyong mga bato sa bawat subo. Ngunit huwag kayong masyadong mag-alala. Sa batas ng kalikasan, kung may sakit, may lunas. Sa sarili nating kusina, may 4 ding uri ng pampalasang maaring maging tagapagligtas. Ang mga ito ay mura, madaling hanapin, ngunit may kakayahang makatulong sa paglilinis ng dugo, pag-alis ng lason, at pagpapanumbalik ng lakas ng ating mga bato. Lalo na ang ika-4 na pampalasa. Sigurado akong meron nito sa halos lahat ng bahay. Ngunit 90% sa atin ay mali ang paggamit o hindi ito pinapansin. Ano-ano nga ba ang mga ito? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang mga kasagutan, mga kaibigan. Bago tayo dumako sa detalye, nais ko munang ipaunawa kung ano ang nangyayari sa ating katawan. Bakit ba kapag matagal nang may diabetes, nasisira ang mga bato? Isipin ninyo ang ating mga bato na parang water filter sa bahay. Ang tungkulin nito ay salain ang dugo, panatilihin ang mahahalagang sustansya, at ilabas ang mga lason sa pamamagitan ng ihi. Kapag mataas ang blood sugar, hindi na malabnaw at makinis ang daloy ng dugo. Nagiging malagkit ito, parang arnibal o pulot. Ang malagkit na dugong ito ay dumadaan sa maliliit at masiselang filter ng ating mga bato sa ilalim ng mataas na presyon. Araw-araw, unti-unti nitong ginagasgas, pinupunit, at binabarahan ang mga filter na yon. Ngayon, kung sasabayan pa ito ng labis na paggamit ng maaalat at chemical na pampalasa, para na rin nating binubuhusan ng graba at buhangin ang isang sirang water filter. Ang resulta? Lalo itong masisira hanggang sa tuluyang bumigay ang mga bato at kailanganin ang dialysis. Hindi ko malilimutan ang kaso ni Mang Jose, isang 65 taong gulang na pasyente na malapit sa aking puso. Noong una, siyang lumapit sa akin. Makikita sa kanyang muka ang lungkot at pag-aalala. Ang kanyang mga braso at binti ay namamaga. Kapag pinindot mo, lulubog at hindi agad bumabalik. Sabi niya sa akin, "Dok, napakahigpit po ng diet ko. Hindi ako kumakain ng karne, kaunti lang ang kanin ko. Bakit po patuloy na tumataas ang creatinine ko? Umabot na sa 130." Nang umupo kami at pinag-usapan ng detalyado ang paraan ng pagluluto ng kanyang asawa, doon namin natuklasan ang ugat ng problema. Ang tunay na salarin ay nasa mismong estante ng kanilang kusina. Ang mga pampalasang matagal na nilang ginagamit araw-araw. Ano nga ba ang nakamamatay na pagkakamaling nagawa ni Mang Jose at ng kanyang pamilya? Suriin ninyo ang inyong sariling kusina. Baka ginagawa ninyo rin ito. Ang unang pampalasa, tinatawag ko itong matamis na kaaway. Ito ang mga powdered seasoning mix, tulad ng magic sarap o ginisa mix.
pati na ang labis na paggamit ng MSG o Vetsin. Sino rito ang kapag nagluluto ng sabaw? Dahil iniiwasan ng alat ng asin, ay gumagamit na lamang ng seasoning mix para lumabas ang lasa ng karne at buto. Kung oo, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Dahil ito ang isa sa pinakamalaganap na pagkakamali nating mga Pilipino. Iniisip natin na ang mga seasoning mix ay gawa sa tunay na karne at buto, kaya mas mabuti kaysa asin. Ngunit sa katotohanan, hindi po ganoon. Ang pangunahing sangkap nito ay sodium na hinaluan ng MSG, flavor enhancers, at iba pang artificial na pampalasa. Ang dami ng tunay na karne o buto rito ay napakaliit, kung mayroon man. Ang panganib ay nasa mapanlinlang nitong linamnam. Kapag asin ang ginamit ninyo at nasubrahan, agad ninyong malalasahan at mapipigilan ang sarili. Ngunit sa seasoning mix, dahil sa sarap nito, nalilinlang ang ating panlasa. Patuloy tayong nagdadagdag, minsan 2 o 3 kutsara pa, bago makuha ang tamang lasa. Hindi natin namamalayan na napakaraming sodium na pala ang naipapasok natin sa katawan. Ang sobrang sodium sa dugo ay nagdudulot ng pagpigil ng tubig, na nagpapataas ng blood pressure. At ang mataas na blood pressure ay parang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa ating mga bato. Pinipilit silang magtrabaho ng higit pa sa normal. Tungkol naman sa MSG o Vetsin, hindi naman ito masama kung katiting lang. Ngunit para sa mga may diabetes at mahinang bato, ang sobrang paggamit nito para lamang magbigay lasa ay nagdadagdag ng bigat sa trabaho ng atay at bato sa pagalis ng mga lason sa katawan. Kaya ang payo ko po, ugaliing basahin ang nutrition facts sa pakete. Tingnan ang sodium content at kung maaari, unti-unting bawasan ang paggamit ng seasoning mix at bumalik sa simpleng paggamit ng kaunting asin o tradisyonal na patis. Ang tunay na alat ay makatutulong upang makontrol ninyo ang dami ng inilalagay ninyo sa pagkain. Ngunit mga kaibigan, ang seasoning mix ay simula pa lamang. Ang ikalawang pampalasang ito ay mas mapanganib dahil puno ito ng mga nakatagong bomba para sa mga may mahinang bato. Ang ikalawang pampalasa na nais kong bigyang babala ay ang mga murang toyo at iba pang industrial-made na sausawan. Marami sa ating mga vegetarian o umiiwas sa red meat ang gumagamit ng toyo. Inihahalo sa kanin o ipinangsasawsaw sa gulay para magkaroon ng lasa. Iniisip natin na dahil gawa ito sa soybean, ito ay ligtas. Ngunit ang nakakagulat na katotohanan, lalo na sa mga industrial-made na toyo, ang dami ng asin nito ay minsan mas mataas pa kaysa sa tradisyonal na patis. At mas nakakatakot pa kaysa sa asin ay ang taglay nitong preservatives, potassium at phosphorus. Para sa isang normal na tao, ang potassium at phosphorus ay mahalagang mineral. Ngunit para sa isang diabetic na may kidney complication, lalo na sa stage 2 o 3 ng kidney failure, ang mga mineral na ito ay maaring kumilos na parang lason. Ang mahinang bato ay hindi na kayang salain at ilabas ang sobrang phosphorus. Kapag ito ay naiipon sa dugo, hinihigop nito ang calcium mula sa inyong mga buto. Ito ang nagdudulot ng osteoporosis, madaling mabaling mga buto, at matinding pangangate sa buong katawan. Isang kate na kahit kamutin hanggang magasgas ay hindi nawawala. Kung may nararanasan kayong ganito, silipin ninyo ang bote ng toyo sa inyong kusina. Paano naman kung mataas ang potassium? Maaari itong magdulot ng hindi regular na tibok ng puso o arrhythmia at sa matinding kaso, maaring humantong sa biglaang paghinto ng puso. Isang napakadelikadong sitwasyon. Isang simpleng payo. Kung mahilig kayo sa sausawan, piliin ang tradisyonal na patis na gawa lamang sa isda at asin o kaya'y natural fermented soy sauce tulad ng tamari. Ngunit ang mas mahalaga, huwag basta isawsaw ng direkta ang pagkain. Ilagay ang sausawan sa maliit na platito, haluan ng kaunting tubig, pigaan ng kalamansi, at lagyan ng bawang at sili. Sa ganitong paraan, napapanatili ninyo ang sarap,
Ngunit nababawasan ninyo ng kalahati ang asin na pumapasok sa inyong katawan. Subalit mga kaibigan, ang ikatlong pampalasa na ito, ang tunay na nakakatakot. Madalas itong kasama sa almusal at sa ating mga paboritong pagkain tulad ng pritong manok, burger at tinapay. Ang ikatlong mapanirang pampalasa ay ang mga nakabuting ketchup, lalo ng banana ketchup, chili sauce at mayonnaise. Hindi ba't kapag kumakain tayo ng pritong manok o french fries, karaniwan nating binabaha ito ng ketchup para sumarap? O kapag sandwich o salad, dinaragdagan ng maraming mayonnaise para maging malinamnam? Dito ko po inilalagay sa aking blacklist ang mga nakabuting ketchup at mayonnaise. Bakit? Naisip ninyo na ba kung bakit ang isang bote ng ketchup ay kayang tumagal ng 1 taon sa normal na temperatura nang hindi nasisira at nananatiling matingkad ang kulay? Ito ay dahil sa napakataas na nilalaman nito ng asukal, asin at matitinding preservatives. Ang 1 kutsara pa lamang ng ketchup ay may taglay ng asukal na hindi ninyo aakalain. Para sa isang diabetic, maaari nitong pataasin ng blood sugar. Para naman sa may mahinang bato, ang asin nito ay nagdudulot ng pamamanas. Balikan natin si Mang Jose. Mahilig siyang kumain ng nilagang gulay, boiled vegetables. Ngunit isinasawsaw niya ito sa mayonnaise o ketchup para hindi raw matabang. Akala niya, sapat ng pagkain ng gulay para maging malusog. Ngunit ang mismong sausawan ang sumisira sa lahat ng kanyang pagsisikap. Matapos niyang sundin ang aking payo, tuluyan niyang tinanggal ang mga nakabuting sarsa sa kanyang pagkain. Nagtiyaga siyang gumawa ng sariling sausawan gamit ang sariwang sili na binabad sa suka o kaya sariling lutong tomato sauce sa bahay. At alam ninyo ba ang nangyari? Sa loob lamang ng 1 buwan, kapansin-pansing nabawasan ng pamamaga ng kanyang mga paa at mas gumaan ng kanyang pakiramdam. Laging tandaan, mas mabuti ang sariwa kaysa sa nakabote. Kung gusto ninyo ng anghang, gumamit ng sariwang sili. Kung nais ninyo ng asim, kalamansi o suka ang gamitin. Huwag nating ipagpalit ang kalusugan ng ating mga bato para lamang sa kaginhawaan ng mga produktong industrial. Nagulat po ba kayo? Ang mga maliliit na bagay na ito, kapag naipon, ay nagiging malaking problema sa kalusugan. At ngayon, dumako tayo sa huling nakalalasong pampalasa. Isa na halos 99% ng mga kusinero at kusinera ay ginagamit para mas mapadali at mapabilis ang pagluluto ng adobo o kaldereta. Ito ang masasabi kong boss ng lahat ng pampalasang sumisira sa bato. Ito ang mga instant seasoning mix o complete recipe mix, tulad ng adobo mix, sinigang mix at kaldereta mix. Sa ating abalang modernong buhay, marami sa atin, o maging ang ating mga anak, ang pumupunta sa grocery at naaakit sa mga advertisement na nagsasabing, isang pakete lang, solve na ang lasa. Kaya binibili natin ito para mas mapadali ang pagluluto. Hindi na kailangan ng toyo, suka, asin at iba pa. Ngunit mga kaibigan, ang totoo, isa itong halo-halong cocktail ng chemical. Para makagawa ng lasang bahay sa isang maliit na pakete ng pulbos, kinakailangan nilang gumamit ng napakataas na sodium, chemical-based na asukal, stabilizers, food coloring, at anti-caking agents. Kapag ibinuhos ninyo ang isang pakete nito sa inyong niluluto, para na rin ninyong ibinuhos ang isang mabigat na pasanin sa mga filter ng inyong mga bato. Ang mga bato ng isang diabetic ay para ng pagod at halos sumusuko na. At kung dadagdagan pa natin ito ng ganitong uri ng chemical, hindi na katakatakang tuluyan itong bumigay. Ang resulta ng matagalang paggamit, mabilis na pagbagsak ng kidney function, tataas ng husto ang creatinine, at darating sa punto na kahit anong gamot ang inumin, ay hirap na itong maibalik sa normal. Ano ang tamang gawin? Kailangan lang po natin ng kaunting tiyaga. Bumalik tayo sa tradisyonal na paraan ng pagluluto ng ating mga lolo at lola.
Gumamit ng sibuyas, bawang, paminta, patis, at suka. Oo, maaring madagdagan ng ilang minuto ang paghahanda. Ngunit kapalit nito ay mas mahabang buhay para sa ating mga bato. Ang kaginhawaan sa loob ng 1 minuto ay maaring katumbas ng pangmatagalang pinsala. Sana ay maalala ninyo ang kasabihang ito sa tuwing bibili kayo ng mga instant mix. Sigurado akong marami sa inyo ang nag-aalala ngayon. Dok Altea, kung aalisin namin ang lahat ng pampalasa, sana ang sarap ng pagkain. Parang damo na lang ang kakainin namin. Naiintindihan ko po kayo. Totoo. Ang masarap na pagkain ay isa sa mga simpleng kaligayahan sa buhay. Ngunit malinaw ang aking paniniwala. Ang pagkain ng masustansya ay hindi kailangang maging pagtitiis. Maaari nating gawing masarap at sabay na nakagagamot ang ating pagkain. Sa tradisyonal at modernong medisina, may mga halamang matatagpuan mismo sa ating kusina na tinatawag na pampalasang gamot. Hindi lamang sila nagbibigay ng bango at lasa para masarap ang pagkain kahit kaunti ang asin, kundi naglalaman din sila ng mga bioactive compounds na tumutulong magpababa ng blood sugar at protektahan ang mga ugat sa bato. Kaya kumuha na kayo ng papel at panulat o isave ninyo ang video na ito. Dahil ngayon ay ibubunyag ko ang 4 na kabalyero na makakatulong magligtas sa inyong mga bato. Habang mas maaga ninyo silang gagamitin, mas lalakas ang inyong bato at mababawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Ang unang tagapagligtas, napakapamilyar sa ating lahat, ang bawang. Alam ba ninyo na ang mga taong may diabetes at mahinang bato ay mas madaling kapitan ng impeksyon, lalo na ang urinary tract infection o UTI? Ang ganitong impeksyon ay nagdudulot ng hapdi sa pag-ihi at maaring magpabilis ng paghina ng bato. Ang bawang ay tinaguriang hari ng mga natural na antibiotic. Naglalaman ito ng alisin, isang sangkap na may malakas na anti-inflammatory at antibacterial properties na tumutulong maglinis ng urinary system. Bukod dito, napatunayan na rin na ang bawang ay nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure at bad cholesterol. Tandaan ninyo, ang pagpapanatili ng stable na blood pressure ay malaking tulong upang mapanatili ang kalusugan ng inyong mga bato. Ngunit paano nga ba ito gamitin ng tama? Marami sa atin ang ginagawang sobrang sunog ang bawang sa paggisa para lang bumango. Mali po yon. Ang sobrang init ay sumisira sa mahahalagang sangkap nito. Ang tamang paraan, balatan ng bawang, pitpitin o taddarin, at hayaang nakababad sa hangin ng humigit kumulang 10 minuto. Sa panahong ito, naa-activate ang mga enzymes na bumubuo ng alisin. Pagkatapos, maaari na itong ihalo sa pagkain o mas mainam, kainin ng hilaw o ibabad sa suka. 1 hanggang 2 butil ng hilaw na bawang bawat araw ay maaring magsilbing natural na suporta sa kalusugan ng bato. Paalala lamang, kung may kondisyon kayo sa mata o madaling uminit ang katawan, bawasan ang dami nito. Ang bawang ay kilala na ng lahat. Ngunit ang ikalawang pampalasa na may natatanging dilaw na kulay ang tunay na kalaban ng paghina ng kidney function. Ang ikalawang tagapagligtas, luyang dilaw o turmeric, ang nagsisilbing kalasag ng mga filter ng ating mga bato.